Okay, good morning. September 23, 2023. As promised po, we will go on live via Facebook dahil kahapon po mahina or erratic ang signal. Prior to our discussion ngayong Sabado, nagpapaabot po ang Philippine Examiner at ng aking pamilya ng message of condolences sa pamilya ni SM Nela Tuon ng BicolNet TV na yumao na po ang kanilang tatay kahapon. Nag-post na din tayo kahapon right after nung mabasa natin ang ang kanyang paglisan. At any rate, kumustahin natin po ang ating sources doon po sa bayan ng Gubat. Sa mga taga-Sitio Gumang, Kuta na Dako, magandang umaga po sa inyo. Ang ating tatalakay ngayon, iyan na po ang kaninang naipost ng inyong lingkod, yung paghuli sa 10 member ng Kutao o ang Kuta na Dako Crablets Gatherer. Kahapon, nakatanggap tayo ng tawag at saka informasyon na hinuli po ang ang may 10. Nandyan po sa post ng inyong lingkod ang mga pangalan. Nandyan din ang oras at bago tayo mag-live ngayon, nireview natin ang Fisheries Administrative Order 264. Ito po yung batas na nagiging kontrobersyal dahil ito po yung sinusunod ng kawani ng Municipal Fisheries Resource Management Council, Municipal Agricultural Office ng Gubat kahapon nung kinumpiskate ang 10 duyan-duyan sa mga may-ari nito na nanguhuli po ng juvenile crabs o yung langaw-langaw. Yung ating pag-aaral sa FAO, na doon po yung pagbabawal. Inamin naman ang source sa atin na totoong fine mesh net dahil crablets nga ang inuhuli mo o nila. At ito po ay nakasaad sa naturang batas. Subalit, tayo po ay nag-download, nag-aral, binasa natin ang FAO. Tinignan natin yung exceptions. Meron pong exceptions kung ito po ay gagamitin sa dito lang pagtitrade at saka meron pong sukat na 10 mula 10 sentimetro hanggang 12 yung sukat po ng bawat isa. Pwede pong i-trade, pwede pong i-transport, pwedeng i-possess at ilagay sa tinatawag nating kung gustong palakihin. So, pinapayagan naman ang pag-culture niyan o pagpapalaki
sa purpose ng nabuhay, o kung kaya ito po ay simpleng hilig lang. Pero most of the time, ito po ay object ng trade. Ang panguhuli po, tinanong natin kahapon, ay backup ng PNP. More or less 15. Backup pa rin ng Philippine Coast Guard, ganun din. May armas. Pero nung tinanong natin kung meron pong representante o kinatawan mula sa Sitio Gumang, Barangay Kuta na Dako, para i-witness po ang implementation, ang sabi po ng source ng inyong lingkod ay wala. Okay. Ang pagkakonfiska po ay natural. Mawawalan po ng anak buhay ang mga hinuli. Dahil yung fine mesh net na duyan-duyan ay confiscated, or kung tawagin po, kinuha. So meron pong kagyat na panawagan ang mga hinuli na nagtatanong sila ngayon kung ano na ang kanilang kahihinatnan, dahil ito po yung kanilang hanapbuhay. Kaya nga, minensyon natin yung Kutaw, ito po yung Kuta na Dako, Crablets, parang grupo ito na matatagpuan po sa Kuta na Dako, na tanging hanapbuhay po ay ang gathering of crablets at saka pagbibenta. Inuulit ko po, nagbasa tayo, admitido naman o aminado naman na fine mesh net ang gamit sa ilalim po ng Fisheries and Aquatic Order 264. Ang kaganapang ito kahapon sa Sitio Gumang ay ito po yung patuloy na struggle ng mga marginal families na nabubuhay po sa paghuhuli, pagbibenta ng langaw-langaw o crablets. Dito rin babalikan uli natin sa FAO, may nakasaad na pag fine mesh net bawal. Subalit po, naghahalo dito ngayon yung tanong. Dahil unang-una, nung hinawakan natin ang issue sa unang broadcast natin over BicolNet TV, meron tayong dalawang guest na member ng Kutaw. Straight from Gubat, nag-live tayo sa studio at meron po tayong katanungan. Sa pagpapatuloy po nito, hinimay ng ganyang likod ang issue. Nag-umpisa po ang issue ito nung umpisahang itayo sa Gubat ang reclamation at saka kalsada na dadaan po dito sa Sitio Gumang at sa karating barangay nito mula sa bayan ng Preto Diaz going to Bulusan. So yung reclamation po ay nag-trigger ng protesta. Dahil
kung dito po sa Kuta na Dako at sa iba pang mga barangay sa sakop ng gubat ay mawawalan po ng hanapbuhay itong mga involved sa panghuhuli, pagbebenta ng crablets. Okay? Pag nawala, dahil ito po ay yung Bakawanan, yung porsyon ng Dalampasigan ay tinambakan po para sa reklamasyon at saka bigyan ng buwelo ang infra project na pakalsada. So ito lang po. Walang konsultasyon. Merong mga katanungan na nagmumula po sa Save Gubat Bay movement kung anong feasibility dahil nanganganib ang kanilang hanapbuhay. Nanganganib ang kanilang pinagkukunan o yung tinatawag nating marginal fishing ground. So ito yung tanong hindi masagot ng lokal na pamahalaan ng gubat at wala pong sumasagot. Maging ang BIFAR, maging ang Municipal Fisheries Resource Management Council at ang MAO. So, patuloy po ang pagngingit-ngit ng mga apektadong residentes sa gubat. Dahil dito po, nagbunsod ito ng isang protesta na nagpaabot po ng reklamo sa tanggapang pambansa ng Department of Agriculture at saka BIFAR. Itong environmental impact. Kasi maging ang Department of Environment and Natural Resources ay hindi po makapagpalabas kung mayroong permit, ano ba yung impact assessment nila, dahil kailangan ito po doon sa pagbibigay permiso sa infra projects na controversial. So, noong protesta po, itong mga apektadong small fisher folks, hindi lang yung crablets gatherer, kundi maging din yung ibang mga mangingisda na nag-iisda sa karagatan ng gubat. Walang matakbuhan dahil iginigiit ng lokal na gobyerno, ginigiit ng pharmacy na bawal. Ganun lang ang natatanggap nilang payag. Pero hindi masagot-sagot ng mga kinaukulan kung ano ang alternatibo na hanapbuhay ang kanilang ihahain para po patuloy naman yung daloy ng buhay nitong mga apektado. Nagkaroon ng argumento na kung sustainability ang issue, dapat muna ang pamahalaan ng gubat at saka land government agencies ay siyang nanguna na kumplituhin ang mga kailangan gawin bago magpatupad ng anumang infrastruktura sa lugar at kinakailangan magkonsulta.
Ang masama nito, hindi nila inaakala na mas lalala pa ang problema dahil mula nang umpisahan ang project sa gubat, yung road construction at saka yung reclamation, ang congressman na may sako sa gubat, si Attorney Wowo Fortes, ay siya pang nanguna at pinagsasabihan yung mga tinatamaang o tatamaang pamilya under doon sa ginagawang infrastruktura na lisanin ang lugar dahil para bigyan po ng daan ang reclamation at saka pakalsada. Ang hindi pa o higit na ikinagulat ng mga apektadong residente sa sinasabing lugar ay lumitaw po ang pangalan ni Wilbert Lee na meron na daw pong titulo ang kinatitirikang lugar nitong mga residentes. Sino si Gilbert Lee? O Wilbert Lee? Si Wilbert Lee ay isang party list representative. Kilala yan. Ang pinaka-weirdo dito, ang spokesperson, kung ganito po ang paglalahad ng ating source, ang spokesperson ni Wilbert Lee ay si Wowo Fortes. Pinalala pa ito dahil si Fortes at saka si Escudero ay nagain po ng House Bill Resolution sa mababang kapulungan na may bilang House Bill 3274. Meron pong protesta doon na inahin ang Save Gubat Movement sa DA sa lungsod ng Quezon. At ito po ay pinoprotesta din ng parehas na grupo. Ang panukalang batas na being introduced by Congressman Fortes and Congresswoman Escudero ng 1st at saka 2nd District ng lalawigan ng Sorsogon. So, ito po ang apektado ay wala nang matakbuhan. Walang mapaghihingan ng sama ng loob at hindi makita ang pagkalinga ng mga dapat sanang kumakalinga sa kanilang karapatan at saka sa hanapbuhay. So, kumbaga, double whammy ang naganap. Yung Save Gubat Movement was organized dahil sa isang pangangailangan dahil threatened ang kanilang hanapbuhay. So, ibig sabihin, itong mga maliit na mga isda were denied access to their own fishing ground. Dahil ang ini-invoke, mga kababayan, ng alagad ng batas ay yung PAO 264. May punto. Kaya nga, sinasabi natin may exception. Ito yung inaantay ng grupo na magbigay po ng alternatibo kasi hindi mo yan pwedeng i-deny mo ng basta na hindi na sila pwedeng manghuli ng crablets samantalang pinayagan ng gobyerno na ituloy ang questionabling reklamasyon at saka pakalsada. Kasi habang nagbibingi-bingihan ng DNR, ang LGU ng Gubat at saka yung iba, ito po ang
nagtitrigger o nagiging driver ng ngit-ngit ng taong bayan. Dahil wala ka na matakbuhan. Humingi sila ng interventions na upuan ng problema. Kung doon sa FAO 264 meron pong exceptions, katulad ng pagkilala na ipag-irehistro ang mga nanguhuli, ang mga nagbebenta, at ang mga traders sa gubat, at saka mag-agree po na kung mas maliit sa 10 milimetro o centimeter, yung tinatawag doon sa na carapace, ay kailangang sundin yon. Yung hindi susunod, pwede na talagang hulihin. The only thing, yun na nga, parang argumento ng ano ang nauna, manok ba o itlog? Nawalan ka na nga na buhay, ang usapin po dito ay economic dislocation. Kahapon, naandun yung Coast Guard, naandun yung PNP. We understand it. Kaya lang, bago pala mangyari yon, nung Petsa 20, ay nagpatawag ng pulong-pulong sa lugar, pero ayun nga, wala pong dumalo sa Save Gubat Movement dahil ang naandun ay mga kaalyado ng Municipal Fisheries Resource Council. So, ibig sabihin, ang nangyari po ay walang patutunguhan ang pinatawag dahil ganun at ganun pa, bigong-bigo sila. Dahil hindi nga naglalatag kung ano ang pwede. Kasi, on humanitarian grounds, kaya nga may exception po yung batas. I think ang tingin ko doon ay doon na lang mag-agree. Subalit, hindi po ito nagagawa ng paraan. Kasi kung babalikan natin, hinuli mo yung 10 dahil gamit niya fine mesh net na andun sa batas. Pero bakit kailangan si Wowo Bortes ang magsabi na umalis na kayo dahil ang porsyon ng reclamation area ay titulado na sa pangalan ni Wilbert Lee. Kung ang argumento ay at the expense of the people's money para magkaroon ng reclamation for any purposes, merong dapat na sundin ng pamahalaan. Pero kung ito po ay itutuloy ang reklamasyon and all of a sudden merong claimant, ito nagtatalong. Mula doon sa issue ng ekonomiya, noong Petsa 20 po, pumapasok na ang kapalpakan ng gobyerno. Sa halip na upuan at tingnan ang hinaing ng naghihimutok na mga apektadong pamilya na umaasa po sa trading ng langaw-langaw o crablets, ay hindi ito tinitingnan. Kasi, ang sabi ng source, binalaan ang mga tumututol sa projects, binalaan itong mga nangunguha o juvenile crabs gatherer sa dalampasigan ng Kuta na Dako na wag hihingi ng tulong sa Gabriela at saka sa Pamalakaya.
The source, kinukonfirma sa inyong lingkod na nire-red tag dahil daw ang Pamalakaya at saka Gabriela ay frente ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ito po yung sinasabi ko. Kung ang issue po ay pang-ekonomiya, kailangan hindi ka pupunta doon para sabihin mo, ito yung dahilan. Kasi ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kababayan, kung pinakinggan nito sa level ng LGU, sa pangunguna ng Municipal Fisheries and Resource Management Councilors, MFARMC ng Gubat, ng Municipal Agricultural Office, ng BIFAR, ng DA, ng DANR. Hindi na ito pupunta sa Gabriela, hindi na ito pupunta sa party list na Pamalakaya. Ang Gabriela na naman ay isang party list para sa kababaihan. Yung Pamalakaya sa ilalim ni Fernando Hicap, ito ang kumakatawang party list na mangingisda sa buong Pilipinas. Itong 10 pamilya na konpiskahan ng duyan-duyan ay usapin pa rin ito ng kababaihan dahil paano na ngayon mag-budget ang nanay sa kanilang pamilya sa pang-araw-araw na gastusin dahil wala na silang nabuhay. Meron tayong video, hindi natin ma-play dahil pero andito sa atin, in a moment, we can play it. Nananawagan sila. Ang kawawa dito, winalan mo na sila ng hanapbuhay. Pinagbawalan mo pang lumapit sa Gabriela at saka sa Pamalakaya na ang tanging pakay lamang ay ang paghingi ng saklolo at proteksyon ng kanilang mga karapatan na mamuhay. So, ibig sabihin, walang kwenta. Kasi ipinapasok ng pamahalaan ang counter-insurgency program ng gobyerno na hindi dapat. Usapin ito ng hanapbuhay, inuulit ko. Lihita mong hinaing ito ng marginalized fisher folks. Usapin ito ng sustainability ng kanilang hanapbuhay. Paano ngayon sasabihin ng PNP? Paano sasabihin ng Philippine Coast Guard? Paano sasabihin ang personahin ng NTF-ELCAC ang usaping ideological dito? Paano? Ito yung tanong ko. Kasi hindi dapat yan ipagmumukha mo. Granting na meron kayong duda, ang Gabriela at saka Pamalakaya ay isang legal na party list. Pero bakit ganon? National Task Force to End Local Communists. Hindi pa kayo pwedeng pumasok dahil wala ito. Kayo mga taga-Gubat, kayo mga nakikinig ngayon, paano dito papasok ang usapin
ng internal security o yung threat ng insurgency. Ito yung gap na gusto kong tignan. Kasi ang una, okay, ando na tayo, babalikan natin itong FAO 264. Pero, nag-side din tayo ng exemption. Sa malalimang tingin at pag-unawa ng kalagayan ng marginal fisherfolks, dalawa lang ang kanilang hinihingi. Yung igalang ang kanilang dignidad bilang tao at kilalanin ang kanilang karapatan na meron silang o bigyan sila ng access doon sa fishing ground na para sa kanila. Kasi ang marginal fishing ground ay ang fishing ground for marginal fishers ay tukoy din sa batas. Tukoy din yan. Kung hindi tayo nagkakamali in every shoreline, ibinibigay, ginagarantiya ng Estado na pwede silang mangisda hanggang 13 kilometros. Mula sa sa kinalalagyan nila. Yun lang. At hindi yan pwedeng pasukin ng commercial fishers. Pero yung Gubat Bay, ito po ay lawa. Yung hugis tubig na to. Ito po yung panawagan. Dahil, kung babalikan natin po, lahat naman ay alam. Lalo na ito pong apektado na alam nila na meron silang shared responsibility ng conservation o pangangalaga ng karagatan. Lalo na yung biodiversity nito dahil dito sila nabubuhay noon pa man. Kaya dinidispute ang slogan ngayon ng BIFAR na maunlad na pangisdaan, maunlad na ekonomiya. Ito po ay slogan. Okay, yung maunlad, kailangan natin ng sustainability. Huwag mong gagambalain ang biodiversity. Granting na meron na pong nang ipasang batas, balikan uli natin yung FAO. Pero nabutasan dito ng mangingisda na mismo ang gobyerno ang unang lumabag sa batas. Tahasang lumabag sa batas dahil yung hindi dapat paglagyan ng infrastrukturang proyekto ay nilagyan. Yung hindi pwedeng tambakan ng panambak na bakawanan at saka yung estuary, yung bakawanan at saka bakawanan at saka nipaan sa gubat ay tinambakan to give way sa reclamation. Ang reclamation kasi maraming dapat isalang-alang ang pamahalaan at ang dapat na nangunguna dito ay ang DNR. Pag tinambakan mo ang area na yan, because I'm also familiar with Gubat. Yung tributaries, natural tributaries, o daluyan ng tubig mula po sa paanan ng bundok Bulusan na dumadaloy o maagos patungo sa karagatan na sakop ng Gubat, ito po ay masasagkan. Ang impact nito sa community, agad makikita niyo po. Magkakaroon na ng baha dahil
yung natural na daloy ng tubig, ay wala na daluyan. Dahil dito, sa walang maipakitang impact assessment ng DNR doon sa project para po kumalma ang tao bayan. So, nakikita niyo rito, ano ngayon ang yardstick natin kung sinasabing merong maunlad na ekonomiya. Paano uunlad ang ekonomiya kung ang basic sector mo ay iniwan? Hindi mo pinakinggan, init sa pwera mo para bigyan ng todo at ang pinakasampal dito, may titulo. Ang isang incheck na nagre-represent ng Agri-Party List na si Wilbert Lee. Ito po ay sinabi doon sa pagtitipon at ang spokesperson si Wowo Cortez na kasalukuyang congressman ng pangalawang distrito ng Sorsogon. Kaya nga sila nagpoprotesta na kung po pwede, bago ito inihain ng dalawang magigiting na congressman ng Sorsogon, dapat naman sana hinihingi ng taong bayan, lalo na yung apektado na inupuan bilang mga kinatawan para bago pagtibayin kung anong ipagtitibay. Kasi ang unang-una pagkagawa ka ng batas, kailangan may magtanong ka. Ano ang pwede? Ano ang hindi pwede? Naglalayon kaming gumawa ng batas para protektahan. Pero kung ang gobyerno mismo, itong mga deputized people na gumagawa ng batas ay tumatalikod sa kanilang responsibility and accountability na magtanong, dito po nawiwindang at nawawala ang essence ng lawmaking at ang effect nito ay wala tayo sa hulog dahil papalpak at papalpak ang pamamahala sa loob ng gobyerno. Gumagawa ka ng batas dahil for general welfare. Isa yan sa universal truth. Kaya nga, may batas para ma-attain natin ang law and order. Pero pagka mawawala yung essence ng general welfare, ito po ay hindi batas. Ito po ay dikta. Ito po ay hindi makatao. Ito po ay pagsalaula ng consultative process. Kapag ka ang gobyerno ay hindi na marunong magtanong at hindi na kumukonsulta sa taong bayan, nagiging na po kayong diktador. Kapag ka ganito, sa demokratikong puwang, may karapatan kami na magprotesta. May karapatan kami magtanong. To hold you people accountable in the government na bakit ganyan? Meron kayong pananagutan sa amin. Ito yung hanging, nakabitin sa hangin, na katanungan. Napilit po, napilit ini-ignore ng mga kinaukulan. Hindi mo pa nasasagot ang usaping pang-ekonomiya dahil usapin nito ng kaldero. Papasukan mo na ngayon ng NTF-ELCAC. Papasukin mo ng counterinsurgency. Di ba? Wala na matakbo ng mga tao. Dumulog na sa Gabriela. Kaya nga ito rin po ang pakiusap natin. Hindi mo pwedeng buwagin dahil nasa batas. Ito yung isa sa mga naipanalo
noong 1987 Constitution na magkaroon po ng party list. Ha? Ito yung hindi maintindihan after EDSA, nung bumalik po ang anak ng diktador, nung sinimulan ng may luklok si Duterte at bumalik si Bongbong Marcos. Ito na po. Ha? Hindi kayang sugpuin kahit na NTF-L Cup ang gamitin nyo. Hindi yan solusyon. Kasi meron pong desisyon ngayon. Si Lorraine Badoy at saka si General Parlade ay natula na guilty. Kasi hindi solusyon ng red tagging. Ha? Unbecoming yun. Kung wala lang alam na sasabihin ng pamahalaan, mga komunista kayo, magpapatuloy po yung dissent. Discontent. Walang maniniwala sa batas. Kaya nga sabi natin, kung may konsultasyon, walang papalag dito. Kung pinaliliwanag lang yung exception, mula doon sa exceptions na pwede i-trade as long as it is not importation ng crablets. Yung local council, dahil council ito, ay nagpatawag ng pag-uusap na may pondo naman nito mula sa lokal na gobyerno, ay makakapag-usap na matino at meron pong mararating. Yung compromise deal, kung compromise deal ang tawag dito. Una, i-restock. Sino ba yung mga involved ditong pamilya? Ilan? Magkano yung revenue? Ha? Na nakukuha mula dito. Saan ito napupunta? Ha? Kasi hindi mo yan pwedeng pagbawalan. Ha? Hindi pwede. Kung ang batas ay stiff. Kaya nga may exceptions. Kaya nga may exceptions. Ito yung mga kapalpakan ni na Escudero. Ito ang kapalpakan ni na Fortes. Ha? Yung galaw ni na Fortes at saka Escudero, nasasakripisyo ang kinabukasan ng mga apektadong pamilya. Habang kumukuyakoy sa saya si Wilbert Lee. Dahil itong si Abogado Fortes ang nagsisilbing mouthpiece sa business interest ni Wilbert Lee sa gubat. Ha? Nakikita nyo mga kababayan ang discrepancy. Kapag naandun ka sa laylayan at naandun ka sa marangyang lipunan, sino ngayon ang nagtutulak na magalit ang taong bayan? At sino ang nagtutulak sa taong bayan na huwag irespeto ang umiiral na batas? Sino? Sino sa palagay niyo? So, mula dito, tatapusin ko muna pansamantala. Pero meron pa itong mga kasunod at patuloy po ang palatuntunang sumada sa pakikipagtulungan ng Philippine Examiner. Na meron pong tagline that our reportage is the voice of our people, at saka ang BicolNet TV patuloy po itong susubaybayan para hanapin ang katotohanan. So sa lahat pong nakinig ngayong umaga, isang mapagpalang
Sabado sa ating lahat. Para po sa inyong komento, suggestion at saka katanungan, pagpadala lang po ng inyong liham via email. So muli, ito po si Darlan sa pangalan ni SM Nela Tuon na sa oras ng pagdadalamati ni PM Tony. Nag-iwan po kami ng isang magandang umaga. Bye-bye.